And sa pera guys, maganda talaga yung daloy ng pera sa inyo. Pero titingnan pa natin mamaya. But so far, maaaring may dumating na swerte sa inyo pagdating sa kaperahan, no? So, imayin-mayin nyo na itong mga swerte sa pera, mga kapiksi. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 4th quarter kapalaran para ngayong October, November, December para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, by the way guys, naka-upload na yung inyong 2026 pick a card ang kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage mga kapixie. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. We have Door to Romance in reverse. Ibig sabihin nito guys, medyo mailap ang pag-ibig sa inyo. Kung kayo ay mga single, guys, medyo ibig sabihin may relationship blocks kayo or love blocks mga kabiksi, kaya hindi po mapasok yung romantic relationship sa inyo guys. And kung kayo naman ay currently in a relationship, ibig sabihin medyo hindi maayos, no? Yung takbo ng relationship natin, and okay lang yun guys, may mga times talaga na gano'n, hindi naman palaging okay yung relationship, no? So okay lang yan. And another message for you, Virgo. Ito naman guys, door to personal healing and happiness. I'm sensing guys na parang hindi muna nyo din no pina-priority yung pag-ibig or love, pero mas priority nyo yung sarili nyo mga kapiksi. Kumbaga, you are finding your happiness, your own self. Sinusubukan nyo maging masaya kahit na wala kayong karelasyon, especially kung kakagaling nyo lang sa breakup or meron kayong mga traumatic experience sa mga ex-relationships nyo guys. So parang gusto nyo muna na mag-heal kayo and maging ma-okay muna kayo bago kayo sumabak sa next na relationship. And tama naman yun guys, no? Mas masaya pa nga minsan na single, no? As long as happy tayo mga kapiksi, kasi wala tayong masyadong iniisip or inaalala na significant other natin guys, okay? So, pero kanya-kanya naman tayo ng preference. Yung iba gusto may jowa, yung iba wala. So, okay lang yun guys. And another message for you Virgo. Ito naman guys, meron kayong mga kailangan pagdesisyonan na maaring medyo nalilito pa kayo mga kapiksi. Ibig sabihin hindi pa kayo masyadong desidido, no? Talaga sa kung anong gagawin nyo. So, okay lang yan. Timbangin nyo mabuti, take your time, mag-isip mabuti, di ba? Timbangin yung mga pros and cons, para iwas scam tayo mga kapiksi. So, comment down below guys. Ito guys, i-mind nyo tong happiness na to, personal healing, personal happiness mga kapiksi. So, habang sinashower ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com.
So, Virgo guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pen sa ating spread. Latag natin yung spread nyo mga kapiksi. And 3 beses tayo maglalatag guys. Isa for October, isa for November, and isa for December. Pero anytime guys, sa loob ng 3 months, pwede nyo ma-experience ito guys. So, may mga negative dito guys, may mga positive din. Meron ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Air signs, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you guys, maaari may ganyang may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs, no, na may ganyan sa kanilang natal chart. So, dito guys, nakikita natin na yung iba sa inyo may mga problema. Ito guys, problema na to, pwedeng problema sa relationship to. Maaring nagkakaroon ng third party situation dito mga kapiksi. So, maaring ito yon, kaya lumabas itong door to romance na nakabaliktad. Kasi maaari nagkakaroon kayo ng problema sa relationship, and ang nagiging cause nito is third party issues. Pero yung third party guys, not necessarily na mistress or kabet, although pwede, but pwede rin yung mga kaibigan guys, no, yung tropa, especially kung yung person mo mahilig magbarkada, mahilig magsugal, mahilig mag-games, ganyan. So, parang nai-influensyan siya, mga kapiksi. Lalo na kung mag-asawa na kayo, parang ang hirap pasunurin ng person mo. Parang hindi siya nakikinig sa'yo. Parang mas importante pa sa kanya yung kanyang mga kaibigan. And yun yung parang nagkukos lalo ng conflict nyo, mga kapiksi. So, medyo sumasakit yung ulo nyo sa kanila. Pero nakikita din natin dito guys na parang nagsisikap na lang kayo sa sarili nyo, mga kapiksi, and you are focusing on yourself. Pagdating naman sa mga tao guys sa paligid nyo, like your family, your friends, doon naman kayo swerte guys, no? Kasi talagang nararamdaman mo yung pagtulong sa ng pamilya mo and mga kaibigan mo na naiiyakan mo, kumbaga nalalabas mo yung mga sama ng loob mo sa kanila, and nakatulong sila para gumaan yung inyong pakiramdam, mga kapiksi. And pagdating naman sa kabuhayan nyo guys, nakikita natin dito yung parang naka-recover kayo, no? Nakabawi kayo, lalo na kung naghirap kayo mga kapiksi. And itong pagbawi nyo guys, tuloy-tuloy na ito. Kasi masipag kayo mga kapiksi. So, sabayan nyo na lang ito ng positibong mental diet para tuloy-tuloy na talaga kayong makarecover sa buhay guys. Okay? Ayan, no? So, this is the energy of good luck, good fortune, swerte, mga kapiksi. So, suswertehin din kayo guys ngayong bare months. So, latag muna natin. I-mind nyo na yan guys, yung recovery, pagbangon, no? So, meron ditong presence ng fire sign. Maaari kayong may makaaway, or kung meron kayong kaaway or nakaaway mga kapiksi, parang hindi pa tapos yung away nyo. Pwedeng sa love din ito guys, no? Sa relasyon, o kaya naman kung meron kayong nakaaway sa pera mga kapiksi. Fire sign, energy, Aries, Leo, Sagittarius. Itong person na to, kumbaga, lalo na kung may atraso sa inyo, parang mas tigre pa siya kaysa sa inyo. Ibig sabihin, siya yung may atraso, pero siya pa yung mas matapang kaysa sa inyo, mas tigre pa, kasi ayaw niyang maagrabyado siya, and ayaw niyang ma-feel na guilty siya. So, parang ano niya yun, parang hindi ko alam, kapal ng mukha niya. So, nakaka-resonate kayo guys, that message is for you. So, eto guys, feeling ko walang konsensya itong person na to, no? So, ipagpasa Diyos nyo na lang, ipagdasal nyo, and definitely, si universe naman yung magbabalik ng bad karma sa kanya guys, okay? And, eto naman guys, itong sa relationship nyo, talagang medyo parang urong-sulong yung relationship nyo guys. Minsan, peaceful, minsan, nag-aaway. So, parang sala sa init, sala sa lamig. And ganun naman talaga guys yung relationship. Hindi naman perfect yan na araw-araw honeymoon, diba? So, may mga ups and downs. So, ganun din kayo, mga kapiksi.
And sa pera guys, maganda talaga yung daloy ng pera sa inyo. Pero titingnan pa natin mamaya. But so far, maaaring may dumating na swerte sa inyo pagdating sa kaperahan, no? So, imain-main nyo na itong mga swerte sa pera, mga kapiksi. So, what else? Guys, tingnan pa natin, mga kapiksi. So, medyo marami yung negative emotions nyo, guys. Medyo marami yung negative energies nyo. Siguro dahil dun sa mga pagtatalo nyo, sa mga bigat ng problema nyo. And, yung ano nyo talaga, guys, yung problema talaga is more on relationship problems, no? Yung iba sa inyo, guys, kung hindi pa kayo hiwalay ng person mo, nararamdaman ko dito na baka mag-end na itong relationship na to and maaring mauwi sa hiwalayan kasi this is already too much para sa inyo, na parang anytime handa na kayong tumalikod dito sa relationship na to or dito sa person na to, mga kapiksi. Pero nandun pa rin kayo sa stage na nagdadalawang isip. Siyempre, mahirap naman talaga makipaghiwalay, mga kapiksi, no? Kailangan natin i-accept yung fact na yon. Yung iba sa inyo, guys, maaari kayo mag-travel. And pag nag-travel kayo, guys, maaari kayo mahimasmasan. Feeling ko itong travel na to, lalo na kung magta-travel kayo alone or magta-travel kayo kasama ng mga kaibigan nyo, parang makakapagbigay ito ng mensahe sa inyo, parang eye-opener. And parang doon kayo makakapag-desisyon kung hiwalay nyo na talaga yung person nyo or hindi, mga kapiksi. Yung negative energies nyo, Virgo, is more on love and relationship, guys. Kung meron kayo mga nilalakad sa abroad, especially guys sa abroad, no? Let's say for example, nag-apply kayo sa abroad or meron kayo inaantay na pera abroad, maaari kayo makatanggap ng magandang good news, mga kapiksi. Alright? And ito yung sinasabi natin na door to personal healing and happiness. So talagang, ang feeling ko sa inyo, guys, parang gusto nyo na magbabay dun sa relationship nyo kasi gusto nyo mag-focus sa inyong healing and gusto nyo mag-focus dun sa sarili nyong happiness. Ano ba yan? Ayaw lumabas. Ayan, so gusto niyo talaga mag-focus muna sa inyong sarili, guys, no? Kasi parang feeling ko, kurtang-kurta na yung isip nyo at saka yung pakiramdam nyo dahil sa dami ng negative na nangyari sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Ito, guys, i-mind-mind nyo na itong mga bagong opportunities sa abroad, especially, guys, at saka itong travel, at saka yung mga magagandang na-mention ko kanina, guys, i-mind-mind nyo na sa comment section. Tingnan natin kung ano pa yung additional na mensahe for you, Virgo. Accept where you are at this moment in time. Only then can you begin to move forward. So, dapat talaga tanggapin natin kung ano yung current situation natin. And kailangan mag-heal tayo doon, acceptance and forgiveness, kasi yun yung first step para maka-move on tayo and maka-move forward tayo. Be clear about your intentions. This makes us easier for us and the universe to help you. Doors will open unexpectedly. Be ready. So, kapag nakapag-desisyon na kayo sa buhay nyo, kung ano yung gusto nyong gawin, guys, and talagang decidido na kayo, expect nyo na ibubukas ng universe yung mga pintuan ng mga opportunities para sa'yo para you live your new chapter in life. Pero, habang na-stuck pa kayo sa past, habang hindi kayo naka-move on, habang reklamo pa kayo ng reklamo dun sa mga past na experience nyo, lalo nyo lang pinapatagal yung sufferings nyo, mga kapiksi. So, let go na, mag-move on na. Kung iniwan na kayo ng mga ex nyo, magbabay na kayo, no? And mag-focus kayo sa sarili nyong kaligayahan, Virgo. Alright? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. Pwede nyo balikan dito, guys, sa loob ng 3 months, October, November, December, para ma-refresh yung reading. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.